So welcome po sa ating weather update ngayong October 31, 2020. Nalalapit na ang pagtama nito sa lupa, mga mahigit isang araw na lamang bago ito tumama sa lupa. At ngayon napanatili pa rin ni Bagyong Rolly yung kanyang lakas na mahigit 200 kilometro simula na binantayan natin siya kahapon. Ngayon, munahin na natin yung forecast track dahil yun yung medyo maimportante kung saan ba talaga huling dadaan o yung final track. So makikita natin sa latest track ng Pag-asa, bumaba uli ang track, malapit-lapit dyan sa Catanduanes o Bicol region, katulad nung araw o yung linggo na dumaan si Bagyong Quinta. So makakaranas na naman sila ng ganitong bagyo ngayong araw, bukas ng umaga o linggo. So habang tumadaan yung bagyo dyan sa may Bicol region at Catanduanes, masising pag-iingat dahil mahigit 200 kilometro yung bagyong dumadaan dyan. So ayon sa forecast ng Pag-asa, nakikita natin na maaaring tumawid ng Bicol region yung bagyo. Pagkatapos dumaan sa Bicol region, maaaring malapit din yung sentro dyan sa may Quezon o Rizal province, malapit din yung mata dyan sa Metro Manila, malapit din yung mata dyan sa Bulacan, at lalabas ng Bataan bago tumungo na West Philippine Sea sa umaga ng Lunes. So yun yung nakikita natin sa latest forecast track ng Pag-asa. So ano nga ba yung mga ini-expect natin mga pag-ulan na inaasahan? So bago tayo mag-focus sa pag-ulan, yung intensity o landfall bago tumama sa kalupaan ng bagyo ay sabi ng Pag-asa mahigit 185 to 205 km per hour malapit sa gitna. Kahit hindi man ito turinging typhoon o super typhoon category ng Pag-asa, typhoon category pa rin ang tawag nila dito kahit super typhoon na sa US Joint Typhoon Warning Center. So habang tumatawid sa Bicol region, maaring humina ito, kaya pagdating dyan sa may Southern Luzon o Central Luzon ay hindi na ganun katindi. Pero yung Bicol region at Catanduanes ang unang makakaranas ng bagsik o yung tinatawag nating peak intensity. So yung mga pag-ulan na ninanasahan natin ay ang Typhoon Rolly maaaring magbigay na matitinding buhos na ulan dyan sa Metro Manila, Bicol region, Calabarzon, Central Luzon, Marinduque, northern portion of Occidental Mindoro and Oriental Mindoro. Matitinding buhos na ulan din sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Romblon at the rest of Occidental Mindoro and Oriental Mindoro. Hindi lang dapat pag-ulan, pagbugso ng hangin ang paghandaan ng mga lugar na posibleng maranasan ito, pati ang daluyong o yung storm surge lalong-lalo na dyan sa coastal areas ng Bicol region at Catanduanes dahil nga sa 200 kilometro kada oras na langit o yung hangin na bagyo. So yun nga, nagtaas na habang papalapit na yung ating bagyo dyan sa may Bicol or Catanduanes area, nagtaas na ng signal number 3 dyan sa may Catanduanes at signal number 2 at 1 sa nalalabing bahagi ng probinsya, Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas. Maaring makaranas pa rin na matitinding buhos ng ulan at bagbugso ng hangin ang mga lugar na nasa tropical cyclone warning signal. Ngayon, nasa layo na lamang 480 kilometers northeast of Virac, Catanduanes at kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kumikilos ito at may lakas na aabot na mahigit 215 malapit sa gitna at pagbuksong 265 sa JTWC, nasa 295 kilometers per hour malapit sa gitna yung kanyang maximum sustained winds. At yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.